Meron tayong peak season, meron tayong lean season. Yung lean season is yung tag-ulan, no? Tag-ulan. Peak season is yung kung holidays, may mga long weekends, ganyan. Siyempre, nag-i-increase talaga. Nag-i-increase yung pagdating ng mga bisita. Kung hindi man ito foreigners, domestic. Kasi natuto na rin ang ating mga kababayan na magbakasyon. Kasi meron tayong health and wellness, meron tayong mga healthy lifestyle na itinuturo na ngayon sa lahat ng government agencies, lahat ng private sector, companies, meron silang ano 'di ba? Binibigyan yung mga trabahador talaga nila na magkaroon ng healthy lifestyle. So meron silang binibigay na 3 days or 1 week na bakasyon para sa mga empleyado. So ginagamit po yan ng mga tao na magbakasyon. So nagte-take advantage po sila na gawin itong healthy lifestyle. So we expect na talagang during the holidays, i-increase po yung ating mga bisita dito sa Region 1. Of course, sa Pangasinan, Bulinaw, Bulinaw. Kasi ah, nagpapasalamat tayo sa mga LGUs, no? Sa mga local government units, sa mga pinaghihirapan din nila yung tourism destinations nila. Talagang nag invest din sila dyan kasi alam nila na ang tourism ay may domino effect, no? Hindi lang naman yung isang destination ang makikinabang, kundi yung mga tao na nandun. Kasi yung mga tao nandun, yung komunidad na nandun, pwede silang magluto at magtinda ng mga pagkain para sa mga turista, hindi ba? Yung mga magagaling sa arts, pwede silang gumawa ng handicrafts. At ito ay ginagawang souvenir items. At yan ay binibili ng mga turista. Maraming mahilig sa kultura, mahilig sa mga handicrafts, yung talagang handmade talaga na mga bagay at ito ay kanilang hinahanap kung sila ay pumupunta sa communities. So, isa yan. Ang traditional natin sa Pangasinan ay yung Hundred Islands, of course. Ngayon, may mga iba pa, kahit hindi mo i-promote o i-market ang ating Manawag Shrine, yung Our Lady of Manawag Shrine, yung ating simbahan doon. Um, Halos araw-araw ang dagsa ng bisita dyan. Okay, that's called pilgrimage tourism. And then, it extends to La Union. Ang La Union naman, ang anchor destination niya ay yung surfing sa San Juan. Ngayon, ang mga netizens, pag sinabi mong LU, ang nasa utak nila, surfing sa La Union. So, yan talaga yung anchor. And of course, kapag may anchor ka, titingin pa rin sila ng saan ano pa bang gagawin ko after surfing, 'di ba? So pupunta sila sa Tangadan Falls sa may San Gabriel, La Union, sa may Grape Farms, Guapol Farms, sa may Bawang, Aringay, Kaba. Okay? So sa tabi naman ng San Juan going north, andyan yung Luna. Meron silang Baluarte, meron silang stone arts, uh, marami ding mabibili dyan. So, going north to vegan naman, sa Ilocos Sur, andyan yung Vegan Heritage Village. Yan naman po yung magnet ng Ilocos Sur, yung Vegan Heritage Village. And if you've been around the Ilocos Sur this time, ang dami nilang development. Sa Candon City mismo, merong malaking hotel doon na luxury hotel. Have time to visit yung Van Gogh Hotel. Tapos sa tabi niya, ang laki-laking convention hall or multi-purpose hall. And may mga museum sila doon with yung mga arts, mga paintings. So kung mahihilig ang mga turista natin sa ganun, they can go to Candon City. And of course, sa tabi-tabi ng Ilocos Sur, mountains, pwede silang pumunta sa Cervantes kung gusto nilang mag-bird watching. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa Ilocos Norte. Okay, sa Ilocos Norte kasi may airport tayo doon. So, hindi problema ang mga ayaw ng mahabang biyahe. They can always take Cebu Pacific and Philippine Airlines.
Meron tayong daily flights to Lawag. And they can go around. May mga Paway Church tayo. Sa Paway mismo, andun yung weaving area, andun yung Malacanang of the North, and they can go down to Batak. Andun yung mga museums natin ng ating past president na si Ferdinand Marcos. And they can go around. May mga activities sa Paway, yung mga sand dunes. Pwede silang mag 4x4, mag sandboarding. And if they want beaches, more beaches, they can go to Pagudpud, Ilocos Norte. And they want mountains, they can go to Adams, Ilocos Norte, where they can experience yung magpapas sila sa hanging bridge, or they can ride or hire the 4x4 and go as far as where they would like to go. So, yan po yung mga attractions natin na pwede nilang puntahan, at marami pa akong hindi nabanggit ha. So, pasensya na po sa hindi ko nabanggit, but they can go to Pangasinan, La Union, Ilocos or Ilocos Norte.